Pag-aaralan pa kung bibigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso. Ayon po mismo yan sa Pangulo. May isa pang posibleng paraan para mapalaya siya. Pero sa ngayon, sa koreksyonal muna siya magpapasko, bagamat kasama naman ang kanyang pamilya. Nakatutok si Joseph Moro. Kung si Pangulong Bongbong Marcos na may kapangyarihan na bigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso ang tatanungin, kailangan pa raw pag-aralan kung pwede ang executive clemency sa kanya. Wala naman daw kondisyon na ibinigay ang Indonesia nang pumirma ito ng kasunduan sa Pilipinas para ilipat ng piitan dito si Veloso para sa sentensyang habang buhay na pagkabilanggo. Malayo pa tayo doon. We still have to have a look at really what her status is, and then of course we're aware of the request for clemency from her representatives, of course, and from her family, and we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. Ayon sa Department of Justice, pwede ring tingnan kung pwede ang parole para kay Mary Jane. Kailangan lamang na-serve na nito ang 20 taon na minimum ng pagkakakulong para sa life sentence. Sa ngayon, halos 15 taon na nakakulong si Mary Jane sa Indonesia simula noong April 2010. Titignan din natin kung ano ba yung sistema niya doon, una. Pangalawa, ano ba yung naging conduct niya doon? Pangatlo, ano ba yung pwedeng tingnan na favorable? Kasi ang prinsipyo ng ating batas ay all procedural rules favorable to the accused are to be granted them. Sa ilalim ng Revised Implementing Rules and Guidelines o IRR ng Good Conduct Time Allowance Law na pinirmahan ng DOJ nito lamang December 13, kasama sa bibigyan ng Good Conduct Time Allowance ang lahat ng mga persons deprived of liberty o PDL kasama may mga kasong heinous crimes. Ayon sa abogado ni Mary Jane, kung kukomputin ang GCTA nito, aabot lamang ng 354 days ang mababawas at lalabas na nakakulong si Mary Jane ng 16 na taon. Kulang pa ng 4 na taon. Masyadong tipid. Pero sa amin, bakit kailangan pang dumaan sa matipid na kung kaya naman at re-respetuhin naman ng Indonesia? Sinabi na lang nila yung makailang beses at nakasulat sa kasunduan natin na okay lang sa amin kung bigyan nyo ng clemency yung kababayan nyo. Dagdag pa ng DOJ, ang Board of Pardons and Parole ang magre-rekomenda sa Pangulo kung executive clemency o parole ang pwedeng ibigay kay Mary Jane. The Board of Pardons and Parole should make the proper evaluation. Matagal na proseso po yan. Ang pamilya ni Mary Jane hiling din tulad niya ay clemency. Kasi pagka-clemency, yun siguradong yung malaya na yung anak ko. Yun ang gusto ko. Yun talagang habang buhay ng kapiling na namin siya. Lalo't hindi biro ang ilang taong pakikipaglaban nila para kay Mary Jane hanggang sa maahagkan nila ito sa pag-uwi ng bansa kahapon. Nanginginig ako nung akapin ko si Mary Jane na hinahalikan. Nagtaka ko sa anak ko. Nung papatayin, hindi siya umiyak. Ngayon naman, andito na kami siya umiyak. Kwento raw ni Mary Jane, wala na siyang nabitbit ng mga damit dahil nahingi raw ng mga Indonesian na naging kaibigan na niya sa kulungan. Ate, sabi kay Ate Darling, ala akong damit, isa lang. Ha? Bakit? Sabi ng mga kapatid. Pinahingi ko sa mga kaibigan ko. Dumating dito, isang gitara lang, saka ilang pirasong pan-display at siningding yun. Yun lang ang dala niya. Pero ang mas mahalaga, magkakasama na sila ngayong magpapasko. Sa Pasko, pinayagan ang pamilya Veloso na makapagdiwang sa koreksyonal. Isang pambihirang pagkakataon matapos ang maraming taon nilang pagkakawalay. Dahil sa 15 taon ngayon makakasama na namin, di ba? Kaya napakasaya namin talaga, buong pamilya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.